Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, barko ng Pilipinas sa China nagkabanggaan sa WPS. Nasa 1,000 Pilipino sa Lebanon, nais umuwi ng Pilipinas upang hindi maipit sa gulo. Batangas at mga kalapit probinsya binalot ng volcanic smog dahil sa bulkang Taal. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Kinumpirma ng National Task Force for the West Philippine Sea o NTF-WPS ang nangyaring banggaan ng mga barko ng Pilipinas sa China sa West Philippine Sea. Naganap ang insidente pasado alas 3 kaninang madaling araw habang patungo ang Philippine Coast Guard ships na BRP Bagakay at BRP Cape Engaño sa Lawak at Patag Islands para mag-deliver ng supply. Taliwas sa ulat ng Chinese state media, sinabi ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na ang China Coast Guard o CCG ang bumangga sa PCG matapos ang dangerous maneuver nito para harangin ang dalawang barko. Base sa pahayag ni CCG spokesperson Gan Yu, iligal umanong pumasok sa lugar ang BRP Bagakay at BRP Cape Engaño nang walang permiso mula sa China. Inakusahan nitong sinadya ng BRP Bagakay na banggain ng Chinese vessel dahil sa hindi umano nito pagpansin sa makailang ulit na warnings. Ayon naman sa NTF-WPS, nagtamo ng malaking pinsala ang mga barko ng Pilipinas ngunit nagpatuloy pa rin ito sa kanilang misyon sa Patag at Lawak. Nanindigan din ng task force na bahagi ng 200 nautical mile exclusive economic zone ng bansa, ang Escoda o Sabina Shoal. Nasa 1,000 Pilipinong nakabase sa Lebanon ang nagpahayag ng interes na bumalik sa Pilipinas dahil sa lumalalang tensyon sa nasabing bansa. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA. Saad ni Yusek Eduardo de Vega, sa bilang na iyan, may kabuuang 356 na individual na ang narepatriate ng gobyerno. Noong Biyernes nang nag-issue ng advisory ang Philippine Embassy in Lebanon para sa Filipino citizens, nalisanin na ang Lebanon sa lalong madaling panahon habang bukas pa ang airport sa gitna ng tensyon sa pagitan ng Lebanon-based na Hezbollah Group at ng Israel. Para naman sa mga hindi makaalis, inabisuhan ng mga ito na lumikas sa mga mas ligtas na lugar sa labas ng Beirut, South Lebanon at Bekaa Valley. Mayroong 11,000 na Pilipino ang nasa Lebanon, kabilang ang mga undocumented. Binalot ng volcanic smog o VOG ang malaking bahagi ng Batangas at mga kalapit na probinsya bunsod ng paglabas ng sulfur dioxide ng Taal Volcano. Sa mga larawang ibinahagi ni Lemery Vice Mayor Geraldine Ornales, makikita ang makapal na VOG sa kanilang bayan 6:30 ng umaga ngayong araw. Umabot na rin sa ilang bayan ng Laguna, Cavite, Oriental Mindoro, maging sa Metro Manila ang volcanic smog. Dahil dito, ilang LGUs na ang nagsuspinde ng klase sa lahat ng antas ng paaralan. Hinihikayat din ng mga residente sa mga apektadong lugar na manatili sa loob ng kani-kanilang bahay at kung lalabas man ay magsuot ng face mask at proteksyon upang maiwasang malanghap ang VOG. Ang volcanic smog o VOG ay binubuo ng sulfur dioxide gas at iba pang volcanic gases na humahalo sa atmospheric oxygen na maaaring magdulot ng iritasyon sa mata, lalamunan at baga. Base sa 8 AM bulletin ng PHIVOLCS, tumaas sa 3,355 tons ng sulfur dioxide ang ibinubuga ng Taal. Naobserbahan din ang volcanic smog at upwelling ng hot volcanic fluid sa main crater lake. Nananatili sa Alert Level 1 ang bulkang Taal. Para sa Kidlat News Update, Renzel Lenon nag-uulat. atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa susunod na mga updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.